Magandang araw, Miss Aya. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Rose. Nakatira sa isang mataas na bahagi ng baryong nasasakupan ng Bukidnon. Isa itong liblib na lugar sa gitna ng matataas na puno ng kape, mais at kakao. Karamihan sa amin dito ay magsasaka, kabilang na ang pamilya namin. Dito ako lumaki, Miss Aya, sa isang bahay na gawa sa kahoy at pawid. Dito na rin ako nananatiling kasama ang aking ina na itago na lang natin sa pangalang Milagros. Kahit tapos na akong mag-aral, ay hindi ko magawang iwan ang aking ina. Kaming dalawa na lang kasi ang magkatuwang sa buhay. Dahil nag-iisang anak lang ako at ang aking ama naman ay ilang taon nang pumanaw bago pa man ako makapagtapos ng pag-aaral. Sa kabila nun, tahimik ang pamumuhay naming dalawa. Walang masyadong ingay, kundi ang maririnig mo lang ay huni ng ibon tuwing umaga at alingaw-ngaw ng kuliglig tuwing gabi. Pero sa katahimikang ito, may mga bagay na hindi maipaliwanag. Mga kwentong hindi lang basta-basta kinukwento, lalo na kung may kasamang takot o pag-ibig. Ang aking inang si Milagros, 61 na ngayong kasalukuyan. Malakas pa rin kahit may edad na. Pero mas madalas na siyang tahimik at malalim parati ang iniisip, lalo na kapag gabi. Minsan, akala mo'y may kausap siya na wala naman sa harap niya. Isang hapon nga nun, habang nagkakape kami sa may bangketo sa labas ng bahay, binanggit niya ang isang pangalang noon ko lang narinig sa tanang buhay ko. Si Emir. Aniya, halos bulong lang. Emir? Sinong Emir, Nay? Tanong ko. Ilang sandali pa siyang natahimik bago tumingin sa akin. Matagal, parang sinusukat kung handa ba akong makinig sa anumang sasabihin niya. Taga-kabilang gubat. Hindi siya nakikita ng iba, pero alam kong naroroon pa rin siya. Sagot niya. Bahagya akong kinilabutan at nagtaka sa sinabi niyang iyon. Hindi na nga ako nakapagpigil pa at inusisa ko na kung sino ang Emir na tinutukoy niya at ano ang koneksyon nito sa buhay namin. Nang araw ngang iyon, doon na siya nagsimulang ikwento ang unang pag-ibig niya. Isang pag-ibig na hindi ko akalaing totoo. At higit sa lahat, hindi ko akalaing kayang itago ng ganun katagal. Sa puntong ito, Miss Aya, ibabahagi ko ang kwentong ito na para bang ang aking ina na mismo ang nagkikwento sa inyo. Para naman, hindi kayo maguluhan. Wala na ngang paligoy-ligoy pa at sisimulan ko na. Nagsimula ang lahat nang tumungtong ako sa edad na 6 na taong gulang. Bata pa lang ako, may mga nakikita na akong kakaibang bagay o nilalang na hindi kayang maarok ng muntikong isipan. Hindi ko agad sinabi kahit kanino ang mga nakikita ko sa takot na baka sabihin ng ibang nasisiraan na ako ng ulo. Pero totoo, may isang nilalang na palagi kong nakikita sa may likod ng bahay, kung saan naroon ang mga punong saging na hindi namumunga. Araw-araw akong nandoon, palibhasay. Ako ang bunso at paboritong anak ni inay, kaya hindi ako masyadong pinapakilo sa bahay, pinagsasaing o pinapaalaga ng mga manok. Hinahayaan niya lang akong magpalaboy-laboy kung saan ko man gustuhin. Pero hindi naman yung tipong umaabot ako sa kabilang baryo o sa kabilang bayan. Ang totoo kasi niyan, parati lang akong nasa paligid ng bahay namin. Kapag wala ako sa loob, nasa may likod lang ako o di naman kaya nasa bakuran. Minsan, nasa gilid, kung nasaan ang mga puno ng bayabas na madalas kong inaakyat. Hindi ako palaging hinahanap ni inay o tinatawag ng mga nakakatanda kong kapatid. Kaya naman,
Mahilig akong gumala noon. Sa likod bahay nga, sa mga puno ng saging, doon ko siya unang nakita. Si Emir. Hindi siya parang anino umulto gaya ng ikinagkwento ng mga matatanda. Tao ang anyo niya. Hindi ko na siya gaanong matandaan sa kabuuhan. Pero may ilang detalye na hindi ko makakalimutan kahit ilang dekada na ang lumipas. Si Emir, hindi siya yung klaseng gwapo na tulad ng nakikita sa pelikula. Hindi siya makinis na artista o mukhang banyaga. Pero may anyo siya na parang mula sa panaginip. Yung tipong hindi mo mapipintahan ng buo pero hindi mo rin basta-basta matatanggal sa isipan. Matangkad siya. Halos isang dangkal ang taas niya sa karaniwang lalaki sa baryo namin. Hindi malaki ang katawan niya pero may lakas sa pagkakabuo. Ang mga galaw niya parang sinanay ng hangin. Magaan, malambot, walang ingay. Parang anino na may laman. Ang kutis niya parang balat ng punong kahoy sa dapit hapon. Kayumangging may kinang. Tila nagliliwanag kapag tinamaan ng araw. Hindi siya makinis gaya ng mga batang mayaman. Pero wala ring peklat o galas na gaya ng mga anak ng bukid. Para bang likas sa kanya ang pagiging buo. At ang mga mata niya, maaaring yun ang pinaka nakakatakot at pinaka nakakaakit sa kanya. Maitim ang gilid, pero sa loob, may bahagyang liwanag. Parang ginto sa ilalim ng balon. At kapag tinignan ka niya, hindi mo mararamdaman na tinitignan ka lang niya. Parang binubuksan niya ang loob mo. Iniisa-isa ang mga laman. At tinatandaan niya ang bawat takot, bawat lihim, bawat kahinaan mo. Hindi para gamitin, kundi para yakapin ka ng buo. Ang buhok niya, maitim at bahagyang kulot sa dulo. Laging tila bagong hugas, kahit hindi ko siya kailanman nakitang lumusong sa ilog. At ang tinig niya, mahina lang siya magsalita, pero buo ang boses. Mababa, parang alon na humahaplo sa baybayin. Hindi kanya kailangang utusan. Sa salita lang niya, kusa mong gagawin ang kahit anong hiling niya. At sa kanyang presensya, may pakiramdam akong parang tinatanggap ako ng buo kahit hindi ko siya lubos na kilala. Kaya't nang simula niyang tawagin ang pangalan ko, kahit bulong lang mula sa kakahuyan, sumasagot ang puso ko bago pa makapagdesisyon ang utak ko. Hindi ko masasabing siya ang pinakagwapo sa mata ng mundo, pero sa mata ko noon, at siguro hanggang ngayon, wala pa akong makitang mas makapangyarihang anyo ng kagandahang hindi mula sa mundong ito. Hindi siya nagsasalita noong una, pero palagi niya akong nilalapitan. Nakikipaglaro at sinasamahan ako saan man ako magtungo. Madalas kaming maglaro ng taguan o kaya ay magpupungkulang sa ilalim ng punong saging. Kapag umuulan naman, sabay naming pinapanood ang pag-agos ng tubig sa mga dahon. Siyempre, noong una, akala ko imahinasyon ko lang. Pero hindi, nahahawakan ko siya. Nararamdaman ko ang kamay niya kapag tinutulungan niya akong tumayo. Napansin na rin ng nanay ko noon na parang may kausap daw akong hindi niya nakikita. Minsan, binubuhusan pa ako ng tubig na may asin, tapos pinapadasalan kay Aling Tarsing. Pero kahit anong gawin nila, bumabalik pa rin ako sa gubat at naroroon pa rin si Emir. Lumipas ang mga taon, hindi siya nagbago. Ako lang ang lumaki. Siya, parang laging kasing bata ng unang pagkikita namin. Pagdating ko ng 16, doon na talaga nagsimulang magbago ang lahat. Noong piyesta sa baryo, unang beses akong pinayagang sumama sa sayawan.
Sinuotan ako ng aking ina ng bestidang kulay bughaw. Nilagyan pa ng gumamela ang buhok ko. Marami ang lumapit para isayaw ako, pero tinanggihan ko silang lahat. Ewan ko ba, hindi ko hinanap ang kahit sinong tunay na tao ng gabing yun. Hindi ako interesado kahit kanino. Pakiramdam ko, may hinihintay ako. At naroon nga siya. Pagka-uwi ko, dumaan ako sa gubat, gaya ng nakasanayan ko. Nandoon siya sa lilim ng puno ng saging. Hindi siya ngumiti, hindi na siya nagbiro, tahimik lang siyang nakatayo. Ayaw mo sa kanila? Tanong niya sa akin. Doon ko lang siya unang narinig na nagsalita ng malinaw. Ha? Hindi naman sa ganun. Sagot ko. At bakit? Kasi may hinihintay ako. At sino naman ang hinihintay mo? Saglit akong natigilan sa tanong niya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Kaya naman, hinayaan ko na lang ang sarili kung ano man ang kusang isagot nito. Ikaw lang naman ang gusto kong makasama. Alam kong hindi dapat. Alam kong hindi siya tulad natin. Pero hindi ko na napigilan ang sarili kong magtapat sa kanya ng tunay na nararamdaman. Hindi ko na nawala ang damdaming iyon. Simula ng gabing yun, hindi na lamang siya basta kalaro, hindi na siya basta alaala. Naging bahagi na siya ng puso ko, magmula pa man, noong bata ako. Simula noon, hindi na laro ang tagpuan namin. Naging totoo na ang mga paghawak ng kamay, ang mga bulong sa gabi, at ang mga titig na tila nagsasalita. May mga gabi na naglalakad ako ng palihim palabas ng bahay para lang magkita kami ni Emir sa may ilog, sa pagitan ng mga puno ng nyog at sa ilalim ng buwan. Pero hindi ko kailanman pinilit si Emir na ipaliwanag kung ano siya. Hindi ko siya tinanong kung engkanto ba siya o anong lahi niya. Batid kong hindi siya tao. Alam ko na iyon mula pa noon. Para bang habang kasama ko siya, wala na akong pakialam sa ibang bagay. Mas totoo pa siya sa akin kesa sa mga lalaking pilit ipinapakilala sa akin ng mga tiyahin ko. Subalit, may mga araw na bigla siyang nawawala. 1 linggo, 2 linggo, walang pasabi. Tapos, bigla siya ulit lilitaw na para bang wala lang nangyari. Doon ko naramdaman na may hangganan ng meron kami. May mundo siyang hindi ko maaaring puntahan. May oras lang ako sa kanya, pero kahit ganon, pinili ko pa rin siyang mahalin. Mula noong gabi ng piyesta, mas naging madalas na ang mga pagkikita namin ni Emir. Pero hindi na ito tulad ng dati. Hindi na sa hapon. Hindi na sa liwanag ng araw. Kundi palaging gabi na. Palihim, tahimik, at kaming dalawa lang. Minsan, sa may tagong bahagi ng sapa, kung saan walang dumadaan na tao. Minsan naman sa ilalim ng puno ng balete, malapit sa gulod. Hindi ko alam kung bakit doon kami laging dinadala ng mga paa ko. Hindi ko rin alam kung paano ko natatandaan ang daan kahit wala namang ilaw. Pero palagi akong nakakarating ng ligtas. Kapag nandoon na ako, naroon na rin siya. Para bang hinihintay niya talaga ako. Hindi kami laging nag-uusap. Madalas, tahimik lang kaming magkatabi. Minsan, nakahilig ako sa balikat niya habang pinapakinggan ang tunog ng mga kuliglig. Minsan, nakatitig lang siya sa akin habang nilalaro ang isang hibla ng buhok ko. Pero habang tumatagal, may mga bagay akong nararamdaman na hindi ko maipaliwanag. Sa tuwing uuwi ako galing sa mga tagpong yun, parating namamanhid ang mga kamay at binti ko. Akala ko noon pagod lang. Pero may mga gabing
Giniginaw ako kahit mainit ang panahon. Parang may nagyayelong hangin na dumadaan sa balat ko. At ang kakaiba, parang hindi ko nararamdaman ang katawan ko sa sarili kong higaan. Isang beses, habang natutulog ako, nagising akong parang nakalutang. Hindi ko maigalaw ang katawan ko, pero gising ang diwa ko. Nakikita ko ang sarili ko sa kama, pero parang nasa labas ako ng sarili kong katawan. Maya-maya pa'y, naramdaman ko na lang na may malamig na palad ang humawak sa akin. Hindi ko alam kung panaginip lang ba yun o kung si Imer ba yun. Ayoko na sanang isipin, pero totoong-totoo talaga. Nagsimula na rin akong mawala ng gana sa pagkain. Paborito ko ang sinigang na baboy, pero hindi ko na malunok. Isang linggo din akong hindi dinatnan ng buwan ng dalaw ko. Sinabi pa ni inay na baka nagkabata-bata na raw ako sa kung sinong binata. Pero wala naman akong sinabihan. Wala akong masabi. Sa kabila ng mga kakaibang nararamdaman ko sa sarili, ang mas lalong hindi ko maintindihan tuwing kasama ko si Imer. Parang ang gaan-gaan ng mundo. Wala akong takot. Wala akong tanong. Pero pagka-uwi ko, doon na pumapasok ang bigat ng katawan, ng isip, ng kalooban. Isang hapon nga, nadatnan ako ni inay sa likod ng bahay, nakasalampak sa lupa at nanginginig ang katawan. Walang ulan, walang hangin, pero basang-basa ang palad ko. Pinagpapawisan ako ng malamig. Nag-aalalang tinanong niya ako kung ano ang ginagawa ko roon. Gaya ng mga nauna, hindi ko siya sinagot. Ayoko siyang masaktan. Pero mula noon, mas naging mapagbantay na ang aking ina. Pinapainom niya ako ng pinaghalong ugat ng damong ligaw. Pinapahiran ng langis ang noo ko tuwing gabi at pinagbabawalan akong lumabas. Pero kahit anong gawin niya, kahit ako na rin mismo ang nagsabi sa sarili ko na itigil na, hindi ko siya kayang iwan. Hindi ko alam kung anong meron kay Imir. Hindi ko alam kung bakit. Parang kinakain ako ng damdamin ko sa kanya. Mahal ko siya. Oo. Pero kasabay ng pagmamahal na yon ay takot. Takot na hindi ko mabigyan ng pangalan. Takot na baka hindi ko na mabawi ang sarili ko. Tuwing kasama ko siya, hindi ko naririnig ang ibang tunog. Parang humihinto ang paligid. Wala akong ibang naririnig kundi ang hininga naming dalawa. Minsan, maging ang oras ay parang natutunaw. Akala ko isang saglit lang ang lumipas. Pero paggising ko, halos mag-uumaga na. At sa mga panahong yon, nagsimula akong managinip ng mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Isang gabi, napanaginipan kong nasa gitna ako ng gubat. Nakapalibot sa akin ang mga nilalang na hindi ko makilala. Mga mata lang ang nakikita ko sa dilim. Si Imir lang ang maliwanag. Nakatayo siya sa gitna nila, nakatingin sa akin. Hindi siya nagsasalita, pero ramdam ko ang sinasabi niya. Huwag kang lalayo. Paggising ko, may sugat ako sa bukong-bukong. Gasgas na hindi ko alam kung saan ko nakuha. Walang kaingin sa paligid, walang punong tinik, pero may bakas. Doon ko naisip na baka hindi lang ito basta pag-ibig. Baka may hinihingi rin siyang kapalit. Pero may hangganan ng lahat, kahit ang pinakamatinding damdamin, kahit ang pinakaalab na pagmamahal, kapag sinimulan ng banggain ng realidad, ng katawan, ng konsensya, napipilitang umurong, o kung hindi man, unti-unti itong namamatay. Nagsimula akong makaramdam ng paninikip sa dibdib. Parang may mabigat na bagay na nakadagan sa akin. Tuwing gabi, hindi ako makahinga. At sa tuwing isinasara ko ang mga mata ko, si Imir lang ang nakikita ko.
Minsan, nakangiti. Minsan parang malungkot. Pero mas madalas, nakatitig lang na parang naghihintay. Milagros, may nangyayari ba sa'yo? Tanong ni inay. Isang umaga habang tinatanggal niya ang tuyong dugo na namuo sa ilong ko. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Dahil kahit ako, hindi ko na rin lubos maintindihan ang mga nangyayari. Nangayayat na ang katawan ko. Nanlalalim ang mga mata. Para bang dinadapuan ako ng sakit na hindi namin alam. Doon nagsimula ang pagiging mas mahigpit nila. Hindi na ako hinahayaang lumabas ng mga magulang ko. Lalo na tuwing sasapit ang gabi. Kinakandado nila ang pintuan namin. Bago matulog, pinapahira ng langis ang bato ko. Inilalagay naman sa ilalim ng unan ko ang lumang krusipihong tanso ni inay na minana niya pa mula sa aking abuela. Pero isang gabi, habang tulog ang lahat, ginising ako ng isang tinig. Milagros. Mahinang bulong lang, pero malinaw. Bumangon ako. Sa bukana ng bintana, nakita ko si Emir. Nakatayo sa aninag ng buwan. Nakangiti siya, pero ang mga mata niya, may lungkot, may galit. Hindi ko alam kung paano ako nakalapit. Basta pagdilat ko, nasa labas na ako. Nasa ilalim kami ng puno ng saging. Ang paligid, hindi na parang dati. Hindi na ito tila pamilyar na gubat. Madilim, mabigat. Ang mga puno, tila nakatingin sa amin. Huwag mo kong iwan. Aniya sa nagsusumamong boses. Hinawakan niya ang kamay ko. Malamig. Hindi mo alam kung ano ang mangyayari kapag pinilit mong lumayo. Napaluha na ako. Kasi kahit mahal ko siya, natatakot na ako. Hindi ko na kaya, Emir. May mga bagay na hindi ko na maintindihan. At hindi ko alam kung sino na ako kapag kasama kita. Hindi siya sumagot. Pero naramdaman ko ang pag-ikot ng hangin. Ang lupa sa ilalim ng mga pako ay parang umuga. Tapos dumilim ang langit. Pagmulat ko, nasa kama na ulit ako. Basang-basa ang damit ko sa pawis. May galos sa braso ko. At sa pulsuhan ko, may bakas ng mga daliri. Tila pinisil ng napakahigpit. Hindi ako nagsumbong. Pero kinabukasan, dinugo ako ng walang dahilan. Nang hina ang tuhod ko. Hindi na ako makabangon. Kaya naman pinatawag nila si Aling Tarsing, isang albularya mula sa kabilang baryo. Sinuri niya ako, pinadaan sa usok, pinainom ng mapait na ugat. Nakikita at nararamdaman ko siya. Hindi siya tao. At hindi lang siya basta engkanto. Isa siyang gabay. Pero hindi na siya sumunod sa daan ng kanyang lahi. Napili niya na ang sarili niyang layon. At gusto kanyang isama, iha. Paliwanag ng albularya. Habang nakahandusay ako sa papag at nasa tabi ko ang aking ina. Anong ibig mong sabihin, Aling Tarsing? Ang anak mong si Milagros, magmula noong bata pa siya'y ginagabayan na siya ng engkantong ito. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya sakitin noong kabataan niya. Pero ngayon, hindi na lang basta paggabay ang gusto niya. Nais niyang makasama ang anak mo. Hindi lang basta bilang ginagabayan, kundi bilang kabiyak ng kanyang puso. Pagkarinig ko nun, nanginig ang kalamnan ko. Gusto ko ba talagang sumama? Gusto ko ba talagang mawala sa mundong ito? Sa pamilya ko? Para lang sa kanya? Sa araw ding yun, ipinasara ng aking ina ang lahat ng lagusan sa bahay. Sa ilalim ng kama ko, naglagay siya ng asin at uling. Sa bawat bintana, may nakapaskil na dahon ng saging at langis ng nyog. Hindi na ako pinapatulog ng mag-isa. Bawat gabi,
may nagbabantay. Pero kahit anong gawin nila, hindi siya mawala sa panaginip ko. Naroon siya, naghihintay. Hindi na masaya ang mukha niya, pero hindi naman galit. Parang nagluluksa. Hanggang sa isang gabi, bago ako tuluyang makabawi ng lakas, napanaginipan ko na muli kaming nasa ilog. Hawak niya ang kamay ko, pero malayo ang tingin niya. Tapos ay binitawan niya ako. Hindi mo na ako muling maaalala balang araw, pero kung sakaling maramdaman mong may kulang, ako yun, Milagros. Pagmulat ko, wala na siyang bakas. Muling umaliwalas ang pakiramdam ko. Unti-unting bumalik ang gana ko sa pagkain. Naging regular ulit ang buwan ng dalaw ko at nakakatulog na ako ng mahimbing. Matapos ang pangyayaring yun, dinala ko ang alaala ni Imer sa katahimikan ng puso ko. Hindi bilang kwento ng kabaliwan, kundi kwento ng pag-ibig na hindi para sa mundong ito. At minsan, kapag tahimik na ang gabi at humuhuni ang mga kuliglig, naririnig ko pa rin ang tinig niya, hindi bilang boses, kundi bilang bulong ng hanging dumaan sa dahon ng saging. Akala ko tapos na, matagal na mula nang huli ko siyang makita. Matapos ang gabing yun, sa gilid ng ilog, nang sabihin ko sa kanyang hindi ko na kaya, na hindi ko na kayang lumubog pa sa mundo na hindi ko ganap na uunawaan. Pagkatapos nun, nagsara ang lahat, naging tahimik na ang mga gabi ko. Naging payapa ang isip ko at akala ko nailibing ko na siya sa kailaliman ng aking alaala. Nagmahal ako ng ibang lalaki, hindi kasing lihim, hindi kasing misteryoso, pero totoo. Nagpakasal kami ni Lando sa simbahan ng bayan, sa harap ng Diyos at mga taong laman ng mundo. Subalit noong magdadalawang buwan na akong buntis, muling bumalik si Emir. Nangyari iyon isang gabing payapa, walang kulog, walang ulan. Ang buwan, bilog na bilog. Ramdam ko pa rin hanggang ngayon ang simula ng gabing yun. Ang biglaang lamig ng hangin, ang panunuklay ng mga hibla ng buhok ko kahit sarado ang bintana. Nagising ako mula sa mahimbing na pagkakatulog. Nakahiga ako sa banig, katabi ang asawa kong si Lando. Habang pinapakinggan ko ang banayad na tibok ng puso ng sanggol sa loob ng tiyan ko, wala akong dahilan para magising, pero parang may haplo sa noo ko. Marahan, mahaba, pamilyar. Pagdilat ko, may aninong nakatayo sa tapat ng bintana. Hindi siya gumagalaw. Ako lang ang gumising. Pero hindi ako sumigaw. Hindi rin ako bumangon. Ni kaunting takot ay wala akong naramdaman. Nagkatinginan lang kami. Ako, isang babaeng may asawa na, magiging ina na, kalahating pagod at kalahating masaya sa bagong yugto ng buhay. Siya, isang aninong hindi tumanda, hindi nagbago, nakasuot pa rin ng parehong titig na tahimik, mapang-akit, malungkot. Tumayo ako, dahan-dahan, lumabas ako ng kwarto, habang tulog pa rin ang asawa ko. Lumabas ako ng bahay, walang tsinelas, at naglakad papunta sa gilid ng gubat, kung saan lumang-luma na ang punong saging na minsan naming sinilungan, at naroon siya, si Emir. Milagros. Pabulong na tawag niya sa pangalan ko. Para bang hindi lumilipas ang taon, ganon na ganon pa rin ang itsura niya kung paano ko siya nakita noong 6 na taong gulang pa lamang ako. Anak mo ba yan? Marahan akong tumango. Hindi ko alam kung galit ako o takot o biglang nauuhaw sa isang pag-ibig na matagal ko nang ibinaon sa limot. Akala ko hindi mo na ako babalikan.
Hindi kita binitawan. Ikaw ang lumayo, pero hindi kita kailanman iniwan. Hinawakan niya ang kamay ko. Pakiramdam ko'y bumalik ang init ng mga gabi naming lihim. Pero kasabay nun, may kumislot sa tiyan ko. Napaatras ako. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka pa bumalik? May dala kang dugo ko. Natigilan ako. Hindi, anak ko siya sa asawa ko. Sa iyo siya, pero bahagi ka pa rin ng daigdig ko. Hindi mo kailanman naialis ang sarili mo sa akin. Kaya ano man ang likhain mo mula sa laman mo, bahagi rin ang akin. Napaluhod ako, hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng sinabi niya. Kasi kahit ayaw kong aminin, may gabi noon sa unang buwan ng pagdadalang tao ko, na nananaginip ako ng ilog, ng mga ugat ng kahoy sa ilalim ng tubig, ng isang tinig na umaawit habang ako ay natutulog. Naglakad siya papalapit. Dahan-dahan, hinaplos niya ang tiyan ko at sa pagkakahawak niya, parang may gumaan. Tapos ay ngumiti siya, hindi gaya ng dati. Ngumiti siya na parang nagpapaalam. Hindi ako ang huhubog sa bata, pero dadalhin niya ang alon, ang dilim at liwanag. Alagaan mo siya, Milagros, dahil sa huli, babalik siya sa gitna. Bago ko pa siya mahabol ng tanong, bigla siyang nawala sa hangin. Parang usok, parang aninong nalunod sa liwanag ng buwan. Pagbalik ko sa bahay, hindi ako makapagsalita. Pero sa gabi ring yun, tumigil ang panaginip ko tungkol sa ilog at kinabukasan, tumibok ng mas buo ang buhay sa loob ko. Hindi naging madali ang mga sumunod na desisyon ko. Magpahanggang kasalukuyan, kahit matanda na ako, hindi ko pa rin malimutan ang bigat na dala ng desisyong iyon. Labag man sa damdamin ko, kailangan kong piliin ang buhay na pinili kong buuhin. Ang buhay na kasama si Lando at ang buhay ng magiging pamilya namin. Kinaumagahan, matapos ng muling pagpapakita ng engkantong si Ymir, sinabi ko kay Lando ang lahat. Hindi na ako nagsinungaling. Hindi ko na kinaya ang pagdadala ng lihim. Habang unti-unting dumudulas ang katinuan ko sa bawat gabi, ikinuwento ko ang lahat. Si Ymir, ang mga lihim naming tagpo noon, ang pagputol ko ng ugnayan namin, at ang kanyang pagbabalik. Hindi nagsalita si Lando, pero nakita ko sa mga mata niya ang takot, hindi galit, kundi takot na hindi para sa kanya, kundi para sa akin at sa batang dinadala ko. Nang sumunod na araw, dumating si Aling Pasing, isang kilalang albularya sa kabilang baryo. Matanda na siya, halos kuba, pero matalim ang mga mata. Sabi nila, kaya raw niyang magsara ng mga bukas na daan sa pagitan ng mundo ng tao at mga nilalang na hindi dapat manatili. Wala akong sinabi habang pinaghahanda ang paligid. Sa gitna ng sala ng bahay, naglatag ng puting banig, sinindihan ng insenso, at inilatag ang ilang dahon at ugat. May tinalian silang pulang sinulid sa 4 na poste ng bahay. Palatandaan daw, para hindi makapasok ang hindi dapat. Bukas ang katawan mo, at bukas din ang kalooban mo. Kailangan mong tanggalin siya, hindi lang sa salita, kundi sa diwa. Ani ni Aling Pasing, habang nilalagyan niya ng langis ang noo ko. Napaluha ako. Tumango na lang ako kahit pakiramdam ko'y pinupunit ang isang bahagi ng sarili ko. Handa ka na ba? Tanong niya. Hindi ako sumagot, ngunit nang ilagay niya ang palad niya sa tiyan ko, saka ako tuluyang tumango. Nagsimula ang ritual habang papalubog ang araw. Kumanta si Aling Pasing ng mga salitang hindi ko maunawaan. Mabagal, parang dasal, parang sumpa.
Naramdaman ko ang bigat ng paligid, ang pagbabago ng hangin, ang panlalamig ng mga kamay ko. Hanggang biglang may humampas na ihip ng hangin mula sa bintana. Bumukas ang pinto kahit walang tao roon. Tumalsik ang insenso at lahat kami natahimik. Naroon siya. Hindi ko siya makita ng buo pero nararamdaman ko si Ymir. Ang presensya niya, ang paningin niya. Milagros. Bulong ng hangin. Napapikit ako at sa loob ng isip ko, naroon siya. Hindi galit, hindi rin masaya. Nalulungkot. Puno ng lungkot ang mga mata niya. Bakit mo ko itinataboy? Tanong niya sa isip ko. Huminga ako ng malalim. Hindi kita pwedeng mahalin. Hindi na ito ang daigdig ko. Hindi na ikaw ang kinabukasan ko, Ymir. Pero hindi kita sinasaktan. Wala akong ginagawang masama sa'yo. Tama ka. Pero hindi mo rin ako binibitawan. Nahihirapan ako tuwing nagpapakita ka. Nasasaktan ako tuwing naaalala kita. Hindi na to tama, Ymir. Hindi na ako ang batang Milagros na nakilala mo. Kailangan ko ng lumaya, Ymir. Umiiyak akong tugon sa kanya. Muling umihip ang hangin. Mas malamig. Tumayo si Aling Pasing at sumigaw. Umalis ka na! Nilalang ng hangin. Sa ngalan ng dugo, apoy, at bagong buhay, sinasara ko ang lagusan! Isang matinis na sigaw ang narinig mula sa kawalan. Mabilis, masakit sa pandinig, kasunod ng pagpatay ng ilaw sa buong bahay. Nang bumalik na ang liwanag, tahimik na. Wala na ang lamig, wala na ang presensya. Tahimik pati ang gabi. Si Aling Pasing, pawis na pawis, pero buo ang loob. Tumingin siya sa akin at tumango. Tapos na, iha. Malaya ka na. Kinagabihan, nakatulog ako ng mahimbing. Wala nang panaginip. Wala nang ilog. Lalong wala na ang tinig ni Ymir. Pero sa puso ko, alam kong hindi siya ganap na nawala. Siguro, tinanggap niya nang hindi na kami para sa isa't isa. Siguro, umalis siyang may sakit sa puso. Pero may respeto pa rin. At siguro, sa sariling paraan niya, binasbasan pa rin niya ang buhay na hinubog ko at ang buhay na pinili ko. Matapos ang pangyayaring yun, wala nang muling nagpakita sa akin mula sa daigdig ng mga nilalang. Wala nang sumingit sa mga panaginip ko. Wala nang malamig na hangin sa gabi. Tumahimik na ang mundo. Gaya ng ipinangakong katahimikan ni Aling Pasing. Magmula din noon, nabuhay ng tahimik ang pamilyang binuo namin ni Lando. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko pa rin lubos maitago ang ilang bakas ng kahapon. Ang bakas ng pagmamahalan ng isang normal na tao at engkanto na kahit kailanman ay hindi magiging buo. Hanggang dito na lang, Miss Aya. Maraming salamat at naway kapulutan niyo ng aral ang kwentong ito na hindi lahat ng pagmamahalan ay dapat ipaglaban. Minsan, mas magiging masaya ka kung iyong pakakawalan, lalo na kung alam mong magkaiba kayo ng pinanggalingan.